Ngayong panahon ng kabi-kabilang reunion at party, pinapanukala na mas higpitan ang batas na nagpaparusa sa mga mahuhuling nagmamaneho ng nakainom kahit tipsy lang. May report si Tina Panganiban Perez. Ayon sa World Health Organization, road traffic crash ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga 15 hanggang 29 years old. At sa mahigit 18,000 road crashes sa bansa mula 2015 hanggang 2019, mahigit 5,000 ang konektado sa alak. 3 out of 10 road-related accidents na nagre-result sa kamatayan or death ay dahil nga sa usapin ng pagkalasing o intoxication. May Anti-Drunk and Drug Driving Act na nagpaparusa sa mga mahuhuling nagmamaneho ng nakainom ng alak o ng droga. Ang Akbayan Party List naghain ng panukala para higpitan ang batas. At kahit tipsy lang, ipinapanukala nilang wag ng payagang magmaneho. Isinusulong din sa panukala ang pagbili ng pamahalaan ng mas maraming breathalyzers. Nasa panukala rin ang pagkakaroon ng designated drivers o alternatibong transportasyon para sa mga nakainom. Ipinapanukala rin patawan ng mas mabigat na parusa ang impaired driving. Mula sa 3 buwang kulong at 20,000 hanggang 80,000 pesos na multa para sa less serious physical injuries na kaso, ipinapanukalang gawin itong 1 taong kulong at 50,000 hanggang 100,000 pesos na multa. Pwede ring umabot ang parusa sa mas mahabang pagkakakulong at hanggang 1 million pesos na multa, depende sa bigat ng kaso. Posible ring tanggalan ng lisensya ang driver habang buhay. Si Dennis, di niya tunay na pangalan, aminadong ilang beses nang sumemplang dahil sa pagmumotor ng lasing. Pero imbis na paglalasing ang itigil, ang itinigil niya ay ang pagmumotor. Pabor daw si Dennis sa panukala. Okay ako doon dahil para matanggal yung mga ganyan driver na katulad ko, matitigil ako doon. Titigil ka Oo. mas mabigat. Kasi ngayon, kahit na nakainom ako, nakukommute na ako. Nakabinbin pa sa komite sa Senado ang katulad na panukalang amyendahan ng RA 10586 na naglalayo namang magpatupad ng mas mahigpit na parusa laban sa mga lumalabag dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.